Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 3, talata 20 hanggang 21. Ang tagpo sa mabuting balitang ito ay noong napakaraming tao ang nagkakatipon sapagkat nais nilang sundan ng ating Panginoon. Nais nilang humingi ng kagalingan, nais nilang lumaya sa masasamang espiritu, at nais nilang makinig ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng langit. At sa ating mabuting balita, sinabi rito na wala ng pagkakataong kumain pa si Hesukristo at ang kanyang mga alagad, sapagkat sila ay naging lubhang abala sa pagtulong sa mga tao, sa pagbibigay ng kailangan ng mga taong sumusunod sa kanila. Kaya't nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, sila'y pumaroon at sinaway si Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay nasisiraan na ng bait o nawawala sa sarili. At makikita natin na ang panghuhusga ng madla kay Hesukristo na nawawala ng bait, nasisiraan ng bait o ng isip, ay sapagkat hindi niya na binibigyan ng pagkakataon ng kanyang sariling magpahinga at kumain. Sa mata ng sanlibutan, ang isang taong ibinibigay ang lahat dahil sa pag-ibig, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay para bang isang baliw. Magulo ang isip. Ngunit kung titignan natin, ang mga taong totoong umiibig, ito yung mga taong totoo naman na nawawalan ng sarili. Ang ibig sabihin, nawawala ang kanilang sarili upang ibigay ito sa kanilang iniibig. At ito ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang anak, ang bugtong na anak, upang ibigay ang kaligtasan. Kaya nga kung nawawalan man si Hesukristo ng kanyang sarili, wala na siyang sariling panahon, sariling kapahingahan, nawawala na rin ang kanyang kalusugan sapagkat hindi siya nakakakain. Hindi mahalaga iyon sa Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoong Hesukristo nagiging laman ang pag-ibig. Ang pag-ibig, ang totoong kahulugan ng pag-ibig, ang agape na pag-ibig sa bagong tipan, ay isang taong handang mawalan ng buhay sapagkat iniaalay niya ang kanyang buhay sa kanyang iniibig. At ito ang kahulugan ng ebanghelyo sa araw na ito. Si Hesukristo ay itinuring na nawawalan ng bait, nawawala sa kanyang sarili, at sa malalim na kahulugan, ito ay totoo. Ibinibigay niya ang kanyang lahat-lahat, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong katawan, dahil sa pag-ibig niya sa mga anak ng Diyos na nais iligtas ng kanyang amang nasa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.